Ginawa natin ito para mas mapabilis at mas mapadali ang pag-redeem ng points. Isang paraan din para mas ma-motivate tayo sa trabaho. Ang proseso ay magsisimula sa pagpapadala ng automated email sa dealer na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga points na mayroon siya, pati na rin ang proseso kung paano mag-redeem na ipapaliwanag ko ngayon. Dito muna tayo sa points ni dealer. Makikita ito sa attachment ng automated email. Una, makikita ang earned points. Ito ang mga points na hindi pa validated pero pwedeng asahan ni dealer na magiging usable points na sa susunod na buwan. Sunod naman ay ang usable points na naka-highlight sa green box. Ito ang pagbabasehan ni dealer kung ilang points na ang pwede niyang gamitin kung nais na niyang mag-redeem. Sa bandang ibaba ng attachment, makikita ang rewards menu kung saan nakalista ang mga pwedeng pagpilian na items at ang required points para makuha ang mga ito. Sa parehong automated email, makikita ang link sa ibabang bahagi para makapag-redeem ng points. Kapag clinic ang link, i-redirect ka sa isang Google form. Una, kailangan ng email login para makapag-proceed. I-check ang box para i-confirm ang email at siguraduhin na ang gagamitin ay ang email na nakarehistro sa Signal. Pangalawa, ilagay ang kinakailangang impormasyon tulad ng email address na iyong gagamitin. Dealer name, ang pangalan na nakarehistro sa sales code mo. Susunod ang dealer sales code, ang unique code mo, at ang pagpili ng iyong territory partner mula sa drop-down list. Tandaan na ilagay ang tamang dealer information. Para makapag-redeem, dito naman tayo sa rewards menu. Dito makikita ang lahat ng items na pwede ninyong makuha, kasama ang required points para sa bawat isa. Sa pag-fill out ng section na ito, kailangan lang ilagay kung ilang item ang gusto ninyo. Halimbawa, kung gusto ninyo ng motorsiklo, hindi na kailangang ilagay ang points. Ilagay lang ang bilang kung ilang motor ang gusto ninyo gamit sa usable points na meron kayo. Huli, i-tick ang checkbox bilang kumpirmasyon na tama ang lahat ng impormasyong inilagay ninyo. Pumili ng reward na gusto i-claim, pwedeng higit sa isa basta sapat ang usable points. Ilagay ang dami ng bawat reward na gusto ninyo i-submit ang request pagkatapos ninyong makumpleto ang form. Tuwing susubukan ninyong mag-redeem, makakatanggap ng email notification ang inyong TSM. Kasama rin sa makakatanggap ng notification ay si CDD o ang Back-End Administrator, CDD Representative, na tatanggap ng approval notification upang i-review ang requests at i-approve kapag na-validate na ito. Ang admin ay may tatlong options. Approve, ipoproseso na ang request. Decline, marireject ang request. Comment, maglalagay ng komento ang admin at maaring mag-approve, mag-decline, o humingi ng karagdagang impormasyon. Kapag pinili ang additional info requested, maabisuhan ang dealer na kailangang i-edit o kumpletuhin ang kanilang request bago ito muling ma-review. Ganito ang itsura ng review notification kapag kailangang mag-edit si dealer. Maglalagay ng comment si admin kung bakit hindi maipagpapatuloy ang request. Halimbawa, sa email na ito, sinabi ni admin, "Current remaining points is not enough for the rewards being redeemed." Ibig sabihin, kulang ang usable points ni dealer para sa reward na gusto niyang i-claim, kaya kailangan niyang i-edit ang request bago ito muling ma-review. Tandaan, makakatanggap ang dealer ng request notifications. 1. May mensaheng nagpapaalala na i-review ang request at pwedeng i-edit ng requestor ang original request kung kinakailangan sa pamamagitan ng pag-click sa link na nasa notification. 2. Pwede ring i-cancel ng requestor ang request o i-track ito sa pamamagitan ng pag-click sa ibinigay na link. Ganito naman ang itsura ng notification kapag humihingi ng more info ang administrator. Sa halimbawang ito, ang comment na ibinigay ni admin ay, "Current remaining points is not enough for the rewards being redeemed." Makakatanggap ang requester ng more info notification kapag may karagdagang impormasyon na hinihingi ang approver. Pwede nang i-edit at i-resubmit ng requester ang request base sa comment ni admin. Maaaring kulang ang points ni dealer para sa item na gusto niyang i-redeem. Sa ganitong kaso, pwede niyang palitan ang napiling item na kaya ng available or usable points niya. Ang huli ay ang final notification. Ito ay naglalaman ng mensahe kung ang request ni dealer ay approved o declined. Kapag approved, ipapadala ang confirmation na ang request ay naproseso na. Kasama rin dito ang point update
kung saan makikita ang starting points ng dealer, ang points na ginamit para sa redemption, at ang natitirang points pagkatapos ng transaction. Sa pamamagitan nito, fully updated si dealer sa buong transaction. Kapag na-approve ang request, ito ay agad na ipoproseso at automatic na mababawas ang corresponding points sa account ni dealer. Pero kung ma-decline naman, pwedeng mag-submit ulit si requestor ng panibagong request. Mga dapat tandaan, ang mga dealer na may valid email na nakarehistro sa Signal lamang ang makakatanggap ng notifications at makakagamit ng system. Ang mga reward points na pwedeng gamitin para sa redemption ay ang mga naipon hanggang sa dulo ng nakaraang buwan. Ang pag-redeem ng rewards ay pwede lamang gawin sa unang 2 linggo ng kasalukuyang buwan. Kung hindi makakapag-redeem o hindi umabot sa cut-off ng redemption, automatic na maka-carry over ang points sa susunod na buwan.